So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, tama nga po mga minamahal ang kasabihan na there is always a rainbow after the rain. So, mukhang magpupugay po, hindi lang mukha, talagang magpupugay po nito ang mga biktima ni Kibuloy dahil ito nga po ang balita mga minamahal. KOJC offers admits conspiracy to defraud US in plea deal. Defraud to mga minamahal. Kasi ganito, 'di ba alam nyo naman na itong si Kibuloy ay isa po sa pinaka most wanted list sa United States, 'di ba? At meron siyang mga kasama, mga co-accused. Pero yung mga co-accused niya diyan mga minamahal, hindi din naman po ito co-accused dito sa Pilipinas. So hindi din pwedeng gamitin yung mga co-accused dito sa Pilipinas against sa kaso ni Kibuloy sa US. So ang nangyari po, mayroon co-accused itong si Kibuloy doon sa Amerika na hindi dito sa bandang Pilipinas. Kaya nga kung matatandaan ninyo, 6 lang yung mga yung mga kapwa-akusado ni Kibuloy dito sa Pilipinas, 'di ba? Sila Roy, Canada, 'yan. So dito naman sa US, meron. So sino 'yon? Si Duenas. So itong si Duenas mga minamahal, kumanta. Talagang ikinanta niya mga minamahal. So ang kapalit nito, mababang sentensya. Kaysa naman sa magmatigas pa siya, 'di ba? Pag magmatigas itong si Duenas, sige, ano ko to, not guilty ako. Magkakaroon pa to ng mga madaming hearing. Alam niya naman talaga na malakas yung kaso against sa kanya. Ang ginawa niya mga minamahal, umamin na lang siya sa kanyang kasalanan. So, ang mangyayari dito, 2-level reduction to, mga minamahal. Yung bawas dito, yung sentensya sa kanya, 2-level reduction to. Hindi ko alam kung ilang years yung 2-level reduction na yan. Pero, ang ano kasi dito mga minamahal, the POV here is at least nabawasan yung kanyang sentensya sa kanyang pagkakakulong. So talagang magpupugay dito mga minamahal yung mga biniktima ni Kibuloy dahil kahit papaano medyo nakakahinga na sila ng maluwag at parang unti-unti na nilang nafe-feel ang justice na kanilang hinihingi. So mga minamahal, ano nga ba yung kaso ni Kibuloy doon sa Amerika? So, ang kaso niya doon, sexual trafficking and labor trafficking. So, sa sexual trafficking, alam nyo naman, yung ibog-ibog ni Kibuloy na kung saan yung mga babae kahit 11 years old ay kanyang tinitira, diba, mga minamahal? So, dito naman sa labor trafficking, mga minamahal, ang ginawa kasi ni Kibuloy, yung pamimeke ng kasal, alam nyo, di ba na Senate hearing yun, mga minamahal, yung dinadala nila, yung KOJC, doon sa Amerika, tapos ipapakasal, magagawa ng peking kasal. Since 2015 pa nila ito ginagawa mga minamahal. So, labag po yun sa batas ng Amerika, yung peking kasal na yan. So, itong si Kibuloy, ginagawa niya, pinipeke ang kasal para makakuha ng permanent citizenship. So, smoke screen lang po talaga nila mga minamahal. Yung tinatawag na, hindi, marriage kami, ganyan-ganyan. Hindi totoo yung marriage. Fraud marriage, fake marriage, pero yung point of view doon is makakuha lang talaga sila ng permanent residence citizenship. And after nila makakuha ng permanent residence citizenship, ay pinapa-divorce nila para maulit pa ulit itong kanilang ginagawa sa iba namang bansa. Ganun po ang nangyari mga minamahal. So, tandaan nyo si Duenas, yung sa Senate hearing din, mga minamahal, na humahawak ng napakadaming Philippine passport. Diba? 72, oo, tama, may nag-comment, 72 Philippine passport. Tapos, 7 US pasaporte. Tapos, meron din doon sa yung isa pang Ukraine. Diba? So, basahin natin to An administrator of the operation in California of Pastor Apollo Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ has entered into a plea agreement with the U.S. Attorney Office. So, pumasok. Alam nyo na yon. So, Marisa Duenas, a human resource manager for KOJC and Van Nuys, agreed to plead guilty to the conspiracy charge to defraud the U.S. in exchange for reduced sentence.
So, yan, umamin na siya mga minamahal para mapababa ang kanyang sentensya. So, according to the 16-page document obtained by GMA Integrated News, Duenas admitted to reaching an agreement with others to commit marriage fraud. So, yung peking kasal to mga minamahal, pasok po ito sa labor trafficking na kaso. So, the agreement indicated that she and others sought to maintain U.S. immigration status for KOJC member, arranging sham marriage with other KOJC member who were U.S. citizens. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga minamahal, yung mga U.S. citizen na mismo doon sa Jamaica, ang ginagawa naman ng mga KOJC member din yun na US citizen, dadalhin nila yung KOJC dito sa yung Pilipinas sa KOJC doon sa Amerika ipapakasal sa mga KOJC member na US citizenship na, tapos ang mangyayari pag nakakuha ng permanent visa pinapa-divorce din nila, 'di ba? Ang baboy yun mga minamahal, kagaguhan yun na. The plea agreement was signed on Monday in the US by Duenas and her lawyer John Littrell. Assistant US Attorney Gregory Stapes signed on Tuesday. Duenas is co-accused of Maria De Leon, who is said to have processed fraudulent document for church members. So De Leon had previously reached the plea deal and is scheduled to be sentenced on January 27 next year. So, ang inaantay na lang talaga dito mga minamahal is malaman kung ano ang sentensya, kung gaano kahaba yung pagkakakulong. Kasi hindi na po sila dinaan sa napakadaming hearing kasi umamin na sila. Umamin na sila na they are guilty. Kasi kung nilaban pa nila yun mga minamahal, yung sentensya nila hindi mababawasan. Bukod sa mauubos yung resource money nila kakated sa mga hearing na yan para ilaban yung malakas na kaso talaga against sa kanila na talagang alam nila na mahatulan sila, ay umamin na lang sila mga minamahal. So by the way, maganda to. Good development to mga minamahal. So mayroon daw kaso na dismiss daw itong si Kibuloy. Iba yung kasong dismissal niya doon mga minamahal. Actually, SMNI nga lang yung nagbalita nun eh. Nung binasa ko, walang ka-kwenta-kwenta, walang ka-sense-sense. SMNI lang yung nagbalita nun na dismiss daw. Nung dismiss, ako hindi ko binasa yun mga minamahal kasi galing sa SMNI. Alam nyo naman yung SMNI, fake news yun. Diba? Fake news yung SMNI, so hindi ko na binasa yun. Dito tayo sa mga sa mga legit na mainstream media, yung mga nag-hold talaga ng GMA, ABS-CBN, TV5, One News PH, yung mga minamahal. Kita nyo naman na para-paras yung balita nila, samantalang sa SMNI, yun lang, nag-iisa lang. Diyos me, yun naman, Santa Barbara Bendita. So, yun po, sobrang lakas nga ng kaso ni Kibuloy. So, anyway, mga minamahal, magpapaalam na po ako. It's me again at nagbabalik na ako dito sa aking studio kung saan mahinga na po ako na makapag-content again. So, it's me again, si Mima Alicia nyo, mga minamahal, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat mga kababayan.